Hawak na ni Senador Ping Lacson ang CCTV footage ng pagpunta sa Senado ng kinatawan ng isang construction company para ipadala umano ang kickback sa isang senador. Iimbestigahan ito ng Blue Ribbon Committee at nakatutok si Ian Cruz. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, hawak na nila ang CCTV ng pagpunta umano ng isang kinatawan ng WJ Construction sa Senado noong August 19. Ang nasabing construction company ang inilutang ni dating Bulacan District Engineer Bryce Hernandez na nagde-deliver umano ng kickback sa isang Beng Ramos para umano kay Senador Jinggoy Estrada. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador. Nauna nang itinanggi ni Estrada na may staff siyang nagngangalang Beng Ramos. Pero may kapangalan daw ito na staff ng Blue Ribbon Committee. Dahil dito, sinabi ni Lacson, kailangan ng internal cleansing ng Blue Ribbon. Inilipat na raw ang nasabing casual employee sa isang departamento ani Lacson. Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng legal ng Senate. Wala pa akong update. Pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary Bantog. For humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Ang aligasyon ni Hernandez, 355 million pesos ang dinownload na proyekto ni Estrada sa Bulacan. Nang tanongin noon si Estrada ukol dito. Wala kayong tatandaan ng paano? I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Ang 355 million pesos na halaga ng proyekto na isiningit sa 2025 national budget para sa Bulacan, natukoy na raw nila Lacson. Pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version, pero lumabas ito do sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. May proyekto ng araw na na-award mula sa nasabing pondo nitong Mayo lang. My teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. At titingnan namin sa ground ano yung status. Sa gitna ng akusasyon ni Hernandez, iginiit ni Lacson na walang sasantuhin ng Blue Ribbon. Sabi niya, masagasaan na kung sino man ang masasagasaan. Kung may pagtatakpan pa daw, bakit pa daw kailangan pang mag-imbestiga? Kinokonsidera na raw ng Blue Ribbon na ipatawag ang dating pinuno ng Senate Finance Committee na si dating Senador Grace Poe. Interparliamentary courtesy, si Senator Grace Poe, para ma-identify kung saan o kung sino yung nag-insert ng 355 billion na yun. Kasi established na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB o sa House GAB. Pagdating naman sa mga proyekto noong Duterte administration, pwede raw nilang tanungin si Senador Mark Villar na nooy kalihim ng DPWH. Si Senator Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. No, he can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. At sinasabi ko sa sabihin ko lang sa inyo, yung sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Couple simula noong 2015, 2016, 20. Tapos
naging active uling sobra 2025. Aminado si Senador Ping Lacson, walang record na mga kasamang posibleng nagsingit ng mga items sa 2025 national budget. Mahirap man daw ang trabaho, hahanapin daw nila kung sino-sino ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.